kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Philippine channel, ang inyong pong lingkod. So today is May 14, 2026 at tayo ngayong unay papunta dyan yan sa may Blake's Wings and Sticks sa may Salcedo 1 Center, Salcedo Village, San Lorenzo, Legazpi Village, Makati po yan. At dadalhin po natin yan sa may 1 Orchard Road Eastwood, may Bagong Bayan po yan, Bagong Bayan, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. In 90 meters, turn right. Continue straight at the first traffic light. Then, at the second traffic light, turn right. Enter rightmost lane, then in 100 meters, turn right at the traffic light. You have arrived at your destination.
Johnny Barros. Yes po, good evening po. Arriving in 57 minutes, 8:46 p.m. This route is Coming toll-free. from the provinces of Davao, Continue for and 300 we meters, both then turn left onto Gamboa Street. didn't know how to speak Tagalog. Tinawag ni Senator Amy Marcos na assault sa Senado ang pamamaril kahapon at sinabing pumasok sa Senate premises ang NBI Continue nang straight walang at the first paalam traffic at light. nagbarela Then, pa at the sa second dingding traffic ng light, turn left. GSIS. Bernadette, sinabi sa atin kanina ni Senate President Cayetano na nakuha na nila lahat ng kinakailangan CCTVs doon sa pinangyarihan ng pamamaril, pati na rin sa ibang lugar ng Senado at willing daw silang i-publicize ito. Dalawa yung kopya na meron sila, isa yung nasa Senado at isa naman ay yung nasa DILG. Yan muna yung pinakahuling balita dito. Balik sa'yo, Bernadette. Maraming salamat, Job Manahan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Patrol sa DCMM at DCMM Teleradyo. DCMM na pangalan sa amin sa Malibon. Kasi pagkaulan, mababago ko kami nakikinig ng mga balita, mga nabahagin sa bahara, pagpasok ng mga bata, pasok natin. DCMM Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service. DCMM, numero 1 sa aksyon. Ang oras, 9 minuto bago mag-alas 8 ng gabi. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Enter leftmost lane, then in 100 meters, turn left at the traffic light. Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DCMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang mga karapatan at batas na protekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Belgrano at In 80 meters, make a slight left on the traffic light. Ngayon, ang hatid naman nila Nina Willie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman? Pwede ikwento yan dahil ako to, si John Allen, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong tingin mo? Kasama sila Sandro Osiona at Man Pakapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagpapagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DCMM Radyo Patrol 630 at DCMM Teleradyo. DCMM, numero 1 sa aksyon. Ang oras, 7 minuto bago mag-alas 8 ng gabi. Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. TV Patrol sa DCMM at DCMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Gayon. Aksyon Gayon. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DCMM In 50 meters, turn right at the traffic light. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DCMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na
at John Avi Perez. Lunes hanggang Biyernes mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradyo. Continue for 1 kilometer, then turn right onto Senator Gil Puat Avenue. Continue straight at this traffic light. Continue straight at this traffic light. Sa balita mula sa public service. Mga balitang kumpirmado, siguro Aming pinasakyan aeroplano. Tayo misyon kung saan nakasadsad ang isa sa pinakalumang aktibong barko ng Philippine Navy na PRP Sierra Madre. Nakausap ng senador ang mga sundalong Pinoy na nagbabantay roon sa pamamagitan ng radyo. Mula sa West Philippine Sea, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sumasabay sa init na mga pangyayari sa ating bansa ang init ng panahon. 48 lugar ang nakaranas ng init na nasa danger level ngayong araw. Pinakamataas ang 46 degrees Celsius sa Tuguegarao City sa Cagayan at Kasiguran, Aurora. Halos 50 lugar din ang makakaranas ng matinding alinsangan bukas. Kabilang ulit ang Metro Manila kung saan posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius. Ang damang init, easterlies pa rin ang nasa likod ng tumitinding init sa halos buong bansa. Pero ang init at alinsangan pwede rin pagmula ng mga ulap na maaaring magdala ng pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng panandali ang ulan sa Quezon at Sulu Archipelago. Magsapit ang hapon, malaking bahagi ng Luzon na ang uulanin kasama ang Northern at Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Mataas din ang tsansa ng ulanin ang halos buong Mindanao. May heavy to intense rains na posibleng magdulot ng baha o landslide. Posible rin makaranas ng localized thunderstorms sa Metro Manila, lalo na bandang hapon o gabi. Kaya, magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Samantala, may low pressure area pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito pa rin yung dating bagyong Kaloy, pero papalayo at wala ng epekto sa anumang bahagi ng bansa. Muling magsasama-sama ang ilan sa PDP Celebrity Collaboration with their producer housemates. Para sa upcoming series na You're My Favorite Song, kung saan magpapakinig ng Continue fans, straight at this sila traffic Caprice light. at makikika kay Nelson Castro. Matapos ang character workshop ng cast ng You're My Favorite Song, mas nakilala na ng mga magsisiganap ang mga karakter sa kanilang gagampanan. Reunited with Marco Massa, Clifford, Steve Burnales, at Caprice Cayetano sa upcoming Kapuso Teen Musical Drama Series, ang kanilang TVB Celebrity Collab Edition 2.0 housemate na sina Reed Exor, Wynonna Collins, at Princess Alia. Getting ready ng araw ang casting duo para magbigay kilig at saya through their new characters. Grabe po siya sa school. Meron po siyang medyo kaaway doon sa school. Sumpahan niyo po yun kung sino siya. So medyo palabas po. Medyo, hindi naman po siya nangaaway. Very protective lang po siya sa mga loved ones niya. Miguel never really had the chance to become a normal kid. Continue He straight was at this like traffic light. exposed to demanding management, fans, people screaming out his name. Sometimes he just goes to busking siya, tapos he wears a mascot para hindi siya makilala, pero he still loves to perform. Makakasama din nila sina Sparkle Campus Fury, Andre Fajardo, at Cairo Lasarte ng Cloud7. Dahil sa strong personalities ang kanilang host, kanya-kanya daw silang inspirasyon at hininga ng tips. I'm doing my research. May kinausap din po ako, siya po yung isa sa pinakamaangas po dito sa mundo. Si Anton Vinson. Continue straight at Opo, the first traffic kinausap ko na po light. si Anton na Then, hingi at po ako the ng second tips. Sabi traffic niya na, light, turn Ford, right. bawal ka na magsuot ng ganito maangas ka na. Ito na yung suotin mo, ito na yung mukha mo. Hindi, bawal mag-smile. Kung siya nagtanong kay Anton, ako nagtanong naman ako kay Clifford. Ay, mo! Awkward pala ako. Hindi. Yung part lang na soft boy kasi si Clifford. Di ba, sabi mo, lagi ka soft boy. Lagi. Also, kasi sanay na siya doon.
Oo, nagpaturo naman ako paano ba yung softboy, kung paano mo maging Clifford. Kasi syempre Clifford na yun. Non-story conference at look test na rin In ang 200 cash na meters, pinikita turn ni right at the CMA traffic Senior light. Vice President, Attorney Annette Coson Valdez. Cute talaga ng cast natin. Nakita ko sila. Ang gaganda nila tingnan. And the energy is really giving. So, abangan yan. Elson Canlas, updated sa showbiz happening. Enter right most lane, then in At 100 kapapasok lang meters, po ng turn right balita, at the traffic nakikiusap light. si Senador Bato de la Rosa na magkakustudiya sa Philippine National Police. Sinabi po yan ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa GMA News. Narinig yan ni Aplasca sa pulong ni de la Rosa kay PNP Chief Jose Melencio Nartates at DILG Secretary John Vic Remulla. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Melkia. Ako po si Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Camaras at Marlene Madiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. May tutupon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes, mula 1:00 hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istreta. Mula sa balita, nasa public service. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroon dapat kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Victoria, alas 7:30 sa alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtugin. Puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Pepper is your music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. In 100 meters, keep right at the fort. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa pingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. Naghahalin ng mga balitang In 100 kumpirmado meters, at make a side left at the traffic light. sa lahat ng sitwasyon at panahon, nagsisilbing boses at pagkaman ng kabayan. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at nagkasang mga idol, dito ay chichika, kasama ang
9 ng gabi sa DCMM Radio Patrol sa Istreta at DCMM Teleradyo. Ang tanong, alin? Major General Ablasca, ganyan binanggit natin may verbal daw muna, verbal warning, then warning shot, tapos ayun na, tuto ka na. At pinanindigan po ni dating Major General Ablasca ng NBI. Ang nanguna natin, no? Sa papagtok ng baril. Ayun, pero sa side nga po ng actually kanina, inilabas na rin po yan sa 24 oras. On the side of NBI, si Ablasca, ang naunang nagpaputok. Which parang hindi naman yan dinidinay, tante, may warning shot siya. Oo. Ang sabi, nag-warning shot si Ablasca, nag-warning shot din yung NBI. Ang problema, ang sabi ni Ablasca, nakatutok sa kanya. Nakatutok sa kanila. So, yun, tante, bila yung nangyari. And the rest is history. Tayo magpasalamat kasi tante, bila daw, 27. Ang dami nun. Ang sabi ni General Martates, no, sa press con sa Malacanang kanina, hindi bababa sa 30. Kita, 30. Oo. Dala na ngayon. Pero syempre, ang lumalabas mga pinakamarami po sa fight ng OSA. No, dito po sa Sergeant Tarp, sa bahay daw nila yung tandem eh. Oo, Ang sabi pa ng Pangulo ng Senado, ano sabi niya? we are under attack. Naloko na. Naloko na ka-riding in tandem. At dahil sa nangyaring yan, pinagpipiestahan na po tayo ng buong mundo ka-riding in tandem. At tayo'y umasa na umayos, bumuti ang ating mahal na bansang Pilipinas ka-riding in tandem. Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Ayan na naman yung mga naririnig ko at babasa ko tandem. Nakalungkot. Nagsimula yan nung Lunes kung saan nadapa si Senador Bato de la Rosa. Oo, nagkatensyon. Doon palang tandem, nagkaroon kaagad ng kalituhan eh. Ang binabanggit nakipagtulong. Si Senator de la Rosa kaya nasugatan. May hugot eh. Oo, Si Senador Cayetano kanina may hugot mo. Nasaktan pa rin nilang taon before. Nalala mo? Hindi, lumitaw sa CCTV si Bato pala nasugatan dahil nadapa, nasubsog din. Sobra ka-riding tandem. Naging bigyan ngayon. Naging katatawanan. At syempre marami tayong issue. Alam nyo ka-riding tandem. Resolution 1001. Nagpaabot ang Kongreso ng pagbati at pinapurihan ng Tini sa paggawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Filipino pop group na nakapagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Kinilala rin ng resolusyon ang ambag ng 8 sa pagkapakilala ng talaga, no? Kapag nasa pamintay ng pag medyo nalinis yung ating atensyon, biglang bumabalik yung ganyang problema sa ating ba? Oo, sa part naman po ng National Green Corporation of the Philippines ay wala daw silang control sa mga plantang ito. Sila ay daraanan lang. So, hindi nila alam kung kailan mo talaga bibigay itong mga plantang ito, no? Ang lubos na nakababahala yan tandem, ano yan, lilitaw yan sa ating systems loss. Yun ang mabigat. Continue straight in this Tama. traffic Kung kayo po ang nakararanas pa rin ng brownout sa mga oras na ito, maaaring yan po ay resulta nga po nung pinatutupad po na rotational brownout dahil po ang hindi sapat, no, ang ating pong power supply. Kaya nga po inisinilalim po sa red alert until now. Sa riding in tandem, naka-red alert po ngayon ang Luzon Grid. So kabilang po ang Metro Manila na sinisilbihan po ng Meralco ang maaaring maapektuhan po nito. Kaya kung nakaranas ng rotational brownout, nako, ating kuya, yan po yung dahilan. At katunayan, sa datos po ng Meralco yesterday, 1.9 million customers po ang naapektuhan ng salit-salitan ng mga brownout na yan. Kasama po ang area namin dyan kagabi, tandem. Mahigit 2 oras yung brownout sa amin. Ay, matindi. Matindi rin yun, ha? Matindi, no? Bata na ko, lalo pagtanghali, di makatulog. Oo, dahil sa sobrang init ng panahon ka-riding in tandem. Ayan. At isa ko sa pinakamabigat ka-riding in tandem, mabilis na maraming sumakay sa nangyari po kahapon. Naglabasan na naman. Salamat at magandang gabi. Naginatungan lang naman yung mga totoong yung mga sinabi ng mga totoong mamamahayag. Alam mo yung mga ganyan, yung tawag doon mga cloud chasing. Ang nakalulungkot tandem, lahat ng binabanggit ng ibang mga nagpo-post sa social media ay mga nakagigimbal tandem. Kaya nga. Imbis na multiple shot tandem, yung putukan tandem. Okay. Ang nilalagay nila multiple casualties. May mga pinapatay na. Tapos, ang pinakamalupit sa lahat, baka nanghihikayat ka na ng kabuluhan. Ayun ang mukhang pinabantayan ng CIC, ng DICT. Kaya nga natin, manirapan natin mga kapalim, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center CICC, Undersecretary Renato Amoy Paraiso.
Yusek Renato Paraiso, sir, magandang gabi. Riding Sunday po ito, Glenn Henry. Ako, mas maganda lalaki ko kayo, Boss Glenn. Boss Andy, magandang gabi po. Continue straight in Yan, this Glenn, pag traffic tayo light. nagsama, nasabog talaga eh. Talagang mahirap. Namin lagi Yusek Apo sakto lang. Sapat lang mo sa pangangailangan, Yusek, ang ating kagwapuhan. Oo, Sapat lang. Sapat sa pangangailangan. Oo, yan na. Ganun Ray, okay, bakit bigla ako kayo naglalabas ngayon ng pahayag, nagre-remind kayo sa publiko na, hoy, teka lang, mukhang maraming gagatong sasakay dito po sa nangyari sa Senado, sir. May mga namomonitor na po ba kayo, Yusek? Tama ho no? Marami yung na-monitor na ang gagatong at saka sumasakay doon sa mga nangyayari sa Senado. Oo. In fact, yung panggagatong nila, nanghihikayat na Nako. punta na kayo sa Senado, mag-EDSA na tayo, mag-revolution na tayo. So yun yung mga binabantayan natin. Not so much as the fake news, but yung mga inciting to sedition, at saka ito yung mga alarm scandals. Yung gaya nung binabanggit ni Sir kanina na exaggerated yung report na nakakabahala sa mga kababayan natin na napapanik na sila. Bukod po sa pagbabantay, Yusek Apo, ano ba yung ibang hakbang natin no, para maalis yung mga nasabing post sa social media? So, Sir Henry, ang ginagawa natin, pag-coordinate tayo sa social media platform, at nagpapasalamat ng internet, Facebook, na talagang tinutulungan tayo na on their own, tinatanggal nila yung mga ganitong mga seditious posts na nakaka-ilibig na nakakatulong sa atin, nakakadagdag sa pagduduan natin. And after that, tinitingnan natin yung pinapanggit nyo na persons na nag-iusyok talaga at saka nagpapakalat ng mga panik na balita. Tapos ginawa natin ang profile at hopefully with the help of enrollment agents natin at saka agencies natin, mahuli natin sa mga to para magkaroon ng sample na hindi yung lahat ng ginagawa nila tama. Yusek, kagabi nakita ko may po si Secretary Henry Abudan ng DICT. Ba't nagkaroon yata pa kayo ng meeting? Kayo nakamonitor din sa nangyayari sa Senado. Tama ko ba? Tama ho, 24/7 hanggang ngayon yung pagbabantay mo natin kasi hindi tayo pwede makapante na tapos na kasi ikaw ginagamit ng ibang mga crowd chasers o yung mga gumagulo na yung na-incidente doon na kahit mga kababayan natin mag-revolution na, take our farm tapos patagpapin na natin ito ang ipamahalaan. Sir, ito nga may nakita ako dito. Pinasa ni Ronald Cristina naman, patanggal na dito. AFP, tinagpang AFP. Gumalaw na kayo. Sa people, may mga ganun, ano? Yun yung mga gantong post na mga nakakatakot pa. Ito yung mga tinutukoy mo rito, Yusek. Hindi lang siya nakakatakot. These are real threats to national security. Continue straight They're in the first already traffic calling light. for yung Then, in mga 1 armed kilometer, keep components left ng of government natin na i-betray yung mga sinumpaan nila para ipabagsakin yung gobyerno natin. Diba parang ibang level na ho ng ano yan nag-wow chase yan, ibang level na ng hindi na journalism yan hindi na pagbabalita yan. And even yung mga ibang natin mga nakakalungkot, President MPO, yung ibang politiko natin, nakikisakay na ina-ayos na actually talaga yung balita. Isa kami, tinitingnan ngayon na politiko na ang pinalita niya, mas grabe ito sa nangyari para mag-aalab yung damdamin ng mga kababayan natin. Ngayon, Yusek Aboy, no? May kapangyarihan ba ang DICT, ang CICC, na gumawa ng legal na hakbang laban dun sa mga binabanggit natin na nagpapakalat po ng mga maling balita po sa social media po? Kan sa Senado kagabi, yan ang sentimiento ng ilang taga-National Bureau of Investigation. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Melvin Batibag na hindi maiwasang isipin ng mga tauhan ng ahensyang sinadya ang tensyon para makalabas ng Senado si Senator De La Rosa. Ipinaubay na rin ng NBI sa Department of Justice ang investigasyon sa putukan sa Senado. Kung si dating Senator Antonio Trillanes ang tatanungin, staged o planado raw ang pamarilis sa Senado. Si
Sinabi rin sa DZMM ni Trillanes na bagamat nakakabahala ang insidente, posible gumawa lang ng senaryo sa Senate President Alan Peter Cayetano at maging si De La Rosa para makakuha ng simpatya sa publiko. Para naman sa political scientist na si Professor Clive Arguelles, posibleng diversionary tactic din ang tensyon at putukan sa Senado kagabi para ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Spot Report! Sa ibang balita, patay ang mag-ina sa sunog na sumiklab sa Tangos South sa Navotas. Sinasabing kinatok pa ng mga kaanak ang mga biktima pero dahil malakas ng apoy, ay natrap na sa bahay ang ginang at 2 anak na buntis pa ang isa. Ayon po sa kapitan ng barangay, posibleng sa kable ng kuryente nagsimula ang sunog sa residential compound na may 10 bahay at 20 pamilya. Sa Quezon City naman po, ay patay naman ang isang 15 anyos sa lalaki sa sunog sa barangay Paltok. Sinasabing mabilis na kumalat ang apoy na naapula makalipas ang higit 1 oras. Spot Report! Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, nadiskubre po ang bangkay ng lalaking nakagapos ang mga kamay at paa sa loob ng septic tank sa Matina, Davao City. Ayon kay sa pulisya, posibleng itinapon ng septic tank ang napinang biktima. Sa ilalim sa autopsy ang bangkay para matukoy ang dahilan ng pagkamatay ng biktima. Hindi naman tinukoy ang pagkakilala ng lalaki habang patuloy ang investigasyon. Spot Report! Nahigitan pa ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang goal nito noong nakaraang Abril. Anong goal ito? Ay sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na umaabot sa mahigit 422 billion pesos ang naging tax collection ng ahensya noong Abril o pagtaas ng mahigit 3% na umaabot sa 551 million pesos. Sinabi ni Mendoza na ito'y kahit pa ipinagpaliban ng filing ng 2025 annual income tax kasunod ng kautosan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mabigyan pa ng sapat na panahon ang mga taxpayer upang maihanda ang mga requirement na walang multa. Ayon pa sa BIR chief na ang pagtaas ay bunsod ng maigting na tax collection sa buong bansa. Dahil sa malakas na tax collection, tiwala si Mendoza na makukuha ng ahensya ang tax collection goal ng taon. Nagpaalaala naman ang BIR na samantalahin ng mga taxpayer ang extension ng annual income tax returns bukas, May 15. Spot Report! Lahat partner na kuhan at nakolektahan ng tax talaga. Basta tuloy-tuloy lang, makuha ang goal. Samantala sa abiso naman ng National Grid Corporation of the Philippines, itinaas ang red alert sa Luzon Grid. Mula kanina na sa leeg at tubuan Alam mo, ninyo partner, po ito ang online. problema. First hand ho, mga kababayan, ay nakita ko na inyong likod ang epekto ng fake news, yung talagang hindi na may verifika na balita, partner. Yeah. Nag-react doon sa ground, nagkagulo kami doon sa ground kasi ako yung naka-assign doon sa... May kwento ko lang ho, ako naka-assign doon sa labas ng Senado. Right after, partner, na mabalita ang may kumusyon, may barilan, siyempre, very vague yung information di ba dito alam, walang detalye. So nakarating doon sa mga supporter ng ni Senador De La Rosa, partner, nagkainitan doon halos. Kaya sila Oo, kasi nakalitaan alam mo, siyempre may access ka na ngayon, mababalitaan mo bakit. Yan ang sinasabi ho natin. Kaya mag-iingat ho tayo sa mga ipopost natin. First hand, nakita ko epekto ng fake news, yung hindi verifikadong balita. Alam mo, partner, sa mga ganito panahon talagang pagkatunayan na na ang kahalagahan ng journalism. Ang kahalagahan ng mga pahayag. Dahil, bisbiro mo, partner, ang dami nang naka-live stream kahapon. Ang dami nang on the spot, nire-report kung ano yung kanilang naranasan nakakita. Hindi na tayo natuto. But, mayroon pa rin po mga victims na naglipan na. At marami pa rin po mga kababayan natin ang naniniwala sa mga victims, na bibiktima ng mga fake news. Kaya siguro, paalala din po sa ating mga kababayan, sa mga netizens, na maging mag-ingat. At the same time, maging mapagmasdan. Huwag basta-basta maniniwala. May mga tao na po, may mga reporter na po on the ground. Dami namin doon Dami doon. Experience na naranasan. Kung ano yung kaganapan sa ground. Huwag na ako kayong maniwala sa fake news.
Kukuhuli tayo ng update ho dyan sa nangyari nga ho dyan, ha? May makakausap po tayo sa site ng PNP. Pero bago kami magbigay dahil sa ilang paalala, attendance check muna. Tita Nona Damian, nandito na sa ating live stream partner. Si A.I. Jin, si Ernest Reca, si Tita Lina Ho, si Mercy G, si Payes, si Sergeant Putik, of course, si Banong, si Main Gale, si Continue straight at the first traffic light. Arno Then, Balubao, in 300 si meters, keep left at at Enlim -WS 500 meters, at si then keep Architect left at Marvin onto Riaban, C5 partner, tsaka si Ortigas Teacher flyover. 1, si Lee Dong Buki, yan pa, nandito na rin, partner. Watching sa atin si Paz Diaz, Kasinate, nanonood. Si Madam Tina Verinia, watching sa atin, partner, online. And of course, andyan din si Ronald Pumarin at si Colin Butterfly. Ayun, ayan na. Tutok lang ho kayo dito sa programa, ha. Hanggang alas 9 tayo, magbabalik pa po ang spot report, makalipas sa ilang paalala sa oras na 8:32. Para sa sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Mga balitang kumpirmado, sigurado, PCMM. In 200 meters, keep left at May 4 onto Flemex C5 Forte. Pero para sa ginhawa kailangan agad, may Flemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Flemex. Easy. Vitex de Vinduel is the generic name of Flemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, pili lang ubo. Maluwag ang paghinga sa Flemex Forte. Basta lagundi, Flemex. Ang Flemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Paglibayan lamang ang paglaro ng Bingo then Plus. enter the previous Hindi queue ka dapat traffic. nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakakabenta ng pamilya. Bingo Plus, lamang laro, lamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one is not responsible gaming at Backward.eu. Bingo Plus. Bingo sa saya, last na panalo. Join Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with biogenic alcohols. So I can get in the game. Savor the moment. Here, guys. And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Tony Pangilinan here. Remember to armor up for In adventure 200 meters, with biogenic. enter Rodriguez Isopropyl Junior alcohol is Avenue. the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Mga balitang kumpirmado, sigurado. In 100 meters, make a slight left. So easy to use with Everest washing machine. Hun, sino ever best partner mo in the world? Siyempre, it's you, babe. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Ever best from Continue for Everest. 1 kilometer, then make a slight right onto Eastern Avenue towards Eastern. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Mga balitang kumpirmado, sigurado, PCMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report. Nagbabalik po, spot report. Ako po rin po, Jeff Caparas. At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno. Wala, minamalat ngayong araw, nauusa na ng boses. Anyway, partner, nasa linya na natin si Police Major Hazel Asilo at tagapagsalita ng NCRPO. Ikaw tayo ng update doon sa Straight in this traffic grounds. light. Pagkakas na i-report na ng ating kasamang si Bert Dizon. Alamin natin sa PNP side o sa NCRPO side. Magandang gabi po, Major Asilo, Jeff Caparas po, and Marlene Padiernos. Good evening po, Sir Jeff and Marlene. Ma'am, kanina po sabi po ng aming reporter na si Bert Dizon ay nasa 1,400 pa rin ho ang nakadeploy sa labas ho ng Senate. Ito ho ba'y nabawasan na? Ay, kasi wala na hong halos bilang daw ho ng mga nagrarally. Opo, nabawasan na. Ngayon,
ngayon, nag-accounting tayo kung ilan yung naiwan kasi nag-pull out na yung iba nating tropa dito sa Senate since nagbaba na kami ng alert level. Naka-heightened alert na lamang ang NCRPO as well as yung ibang units ng PNP. So, kukunti na lamang yung nandun na tropa natin sa Senate, yung mga naka-reserve na lamang para i-secure yung vicinity ng Senate in case na magkaroon pa ng mga rally sa mga susunod na oras or bukas. Ma'am, kahapon no, sabi ho ni RD, siyempre hindi ho natin inaasahan na makakaalis ng Senado si Senador Bato. Eh natanong nga po si RD Avelin kahapon na paano ito hanggat nandun po ba si Senador Bato ay mananatili ang mga pulis. Ang sabi po ni RD ay oo, hanggat nandun si Senador De La Rosa ay isisecure yung Senate. Eh paano ito ma? Wala na. Kaya po ano na rin, actually hindi lang naman po yun siguro yung reason kaya kami nandun. Para na rin dun sa mga syempre yung mga ralista natin, yung mga protesters natin na dumagsa. So yun po yung isa sa mga reason kung bakit mas dumami yung ating mga CDM contingents at yung personnel natin na nagbabantay. But since maayos naman na yung naging pag-uusap, tapos na yung ginagawa investigasyon, nakapag-file na rin tayo ng case against dun sa ating nahuling suspect. So, nagbaba na ng alert level kung kaya kukunti na rin lang or limited na lang yung mga taong nandyan sa Senate para i-secure yung premises. Major, kahapon, kasunod nung pag-alingaw-ngaw nung sunod-sunod na putok ng barel, ay nagkaroon din ng komosyon dyan sa labas ng Senado. Yung mga realista, sinubukang sirain or buwagin yung mga barikada ng mga pulis. Tsaka yung partner, sorry to cut you. Tsaka ma'am, yung nambato nung, yung nambasa nung sasakyan ni Senator Soto, tsaka yung alog nung sasakyan ni Senator Tulfo. Kamusta ho ma'am? Tinutugis po ito mga ito? Ngayon po, ongoing din yung ginagawang investigation ng SPD regarding dun sa naging statement ni Senator Soto and Senator Tulfo dun sa ginawa sa kanila mga sasakyan. So kasama po yan sa ginagawang investigasyon ng SPD patungkol po dyan para malaman po natin kung sino yung mga nangharap kumbaga sa paglabas po ng ating mga senador. Pero Major, sabi sa statement nga, una na sinabi ni PNP Chief Nartates na maximum tolerance mananatili, pero pag may nagkaroon ng paglabag, hindi makakalus sa batas, definitely may mga kasuhan po ba ng mga relihista po na mapapatunayan sangkot dyan sa panggugulo sa bahagi ng Senado? Magdidepende po yan kung yung investigasyon po natin ay magtuturo na meron sila mga kasalanan. So, mangyayari po yung magkakaroon kami ng pagpapile ng kaso against them sa aspect. Kasi grabe ho ma'am nung simula ho ma'am, nakita ko ho doon mismo. Pinapababa pa rin ako sa part. Imagine mga senador ito ha. Sana Mga senador, tapos yung binato pa at ang mineral water sila eh. Anyway ma'am, nabanggit nyo ho na nasampahan na ho ng kaso. Ito ba yung alleged gunman? Siya ho talaga yung namoto? Siya ba ito? Yung sinasabi niya nasampahan ng kaso? Yes po, siya po yung sinampahan ng kaso sa Pasay City Prosecutor's Office. So, na-inquest na po siya kaninang 6 p.m. Okay. At sa'yo ma'am yung sinasabi na kasamahan ho ng NBI? Driver? Siya po yung NBI driver din po yung ating aresto at sinampahan ng kaso. Ma'am, pa natin nakumpirma na kabilasyon na sa shooters na nangyari sa loob ng Senado. So, depende po tayo siguro dun sa mga witness, ganun din po dun sa magiging resulta nung parasin at saka yung ginawang investigasyon po ng ating Pasay City Police Station, ganun din po dun sa nakuha mga ebidensya po ng forensic po natin na nagpunta din po dun sa location. May namamaril sa kanya, Major? Wala pong nakuha, pero po may iba pong na mga na-recover sa kanya, galit gaya ng mga bala, ng 9mm, ng yes po, may pang ganun din po yung mga sa kanyang mga gamit na nagpapakita ng kanyang kumbaga yung kinabibilangan niya na organisasyon. Yung NBI ma'am, so kung kumbaga parang meron yatang jacket yata yung na-recover tsaka polo shirt. Oo. Yes po. Pero ma'am sa aminin niya, ipakita mo siyang ID? Kasi NBI talaga. Tinatawag siya ng NBI, ma'am. Hindi siya eh. Wala po kami nakuhang ID mula sa kanya, pero may bukod po dun sa jacket, sa polo
may nakuha po tayong badge mula sa kanya. Pwede ba yun? Badge. May badge pero walang ID. Di ba na lang kung nagpapanggap? Para sa PNP. In 70 Hindi ko meters, lamang po turn alam right kung onto may Orchard Road. gaya ng sa PNP na nagmamatch yung kanyang badge number dun po sa kung sinong personnel po. Okay. Ma'am, sabi nyo kanya nakasuhan ho itong tao na ito. Kanina ho ang napakinggan ko yung panayam kay OSAA, kay retired General Major General Aplasca. Ang sabi niya nung pumunta na yung PNP nung nag-interfere na ho ba ang proper term, sorry po for lack of a better term. Yun nga ho, Continue nahuli straight siya. to Can the you first traffic light. i-detalye ho kayo para ma-describe nyo sa amin yung circumstance ng pagkaka-arresto ho dito sa kanya? Wala po kaming hindi po siya nakasama doon sa report na binigay sa atin na natanggap natin mula sa Pasay City Police Station. So, alam po doon po yun doon sa salaysay at sa inquest form po doon po naka-indicate po yun. Kung paano, no? Kasi, pero ma'am, alam nyo kung sino ang kagaya ho ng mga police natin, mga spot report natin na minsan ang unang naka-arresto doon sa nagpakilala kay NBI. In 200 meters, Wala you po will arrive at your nabanggit kung destination. sino yung arresting officers kung nanggaling po sa PNP or nanggaling po dito sa mga taon po ng Senate. Baka mamaya kasi ma'am, tinurn over di ba? May mga ganong circumstance. Go ahead, Pero Bernard. initially, ma'am, meron ba siyang naging bahagi ba ng salaysay niya na posibleng makapagturo doon sa mga kasamahan niya nung naganap yung insidente? Oo. Patungkol po doon sa kanyang salaysay, yan po yung inaalam namin kung nagbigay po ba siya ng kanyang sworn statement. Pero sa latest info po namin is wala pa po kaming nakukuha mula sa kanya kung nakapag-provide po siya ng kanyang sworn statement. Ma'am, gaya ho ng nakagawian natin, ma'am, anong guidance ho ng pamunuan ng NCRPO, ma'am, doon sa mga tao ho natin na nandiyan pa rin sa Senado? Go ahead. Doon po sa ating mga personnel, syempre doon sa mga naiiwan na nandiyan na nagbabantay pa rin sa premises ng ating Senate, ang pinapairal pa rin po natin syempre ang palaging sinasabi ng ating Regional Director at ng ating Chief PNP, pairalin ng maximum tolerance, ang pagkakakarapatan ng pantao. At syempre, lalo pa ngayon na medyo mainit, yung pagiging chill lamang po, huwag natin pairalin yung init ng ulo natin kasi marami ang napapahamak at inuuna ang init ng ulo. Kumbaga, kung sakali man nagkakaroon na nagkakainita na, ay huminga muna ng malalim, mag-isip at magbilang bago magsalita para hindi po natin, kumbaga hindi na natin pagsisisihan kung ano man Relax yung pa si Manong Yun, maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Hazel Espino, sa kapagsalita po ng NCRPO. Salamat, ma'am. Salamat. Sige pa, ma'am. Sige po. Sinubukan tumakas o sinubukan pumalag. Sana sa mga susunod na araw makakuha tayo ng detalye, partner, di ba? Kasi hindi natin alam paano siya na-arrest o sino umaresto. Kasi di ba nga sa experience natin, minsan barangay ang umuhuli, o kaya minsan bystander, tapos i-test na kakaroon ng coordination, tsaka nila ilalak. Sana makakuha pa ho tayo ng mga detalye sa mga susunod na araw. Diyan lamang po kayo ha, sinisignal na tayo ni Don. Meron pang parang time out na gano'n sasabihin natin. Diyan lamang po kayo, babalik po sa Spot Report, makalipas sa ilang paalala sa oras na 8:45. That aspect was brought to you by Happy Mother's Day from Seminole Cream Cheese. Real cream, real cheese. Seminole Cream Cheese for really amazing dinners.
Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Flemex Forte Capsule. Ang Flemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Pure paswal po, but easy dahil may Flemex Forte Capsule. Basta lagundi, Flemex. Vitex Segundo F is a generic name of Flemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Flemex Forte. Basta lagundi, Flemex. Ang Flemex Forte Legundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sunod-sunod na OT, kapit lang. Kaya ko pa. Tuloy-tuloy na biyahe, laban na. Kaya ko pa. Patong-patong na project. Sige lang, kaya ko pa. Ang yuwanig na to, nasa loob. Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. God bless. Paalam po.